Dahil nung nakaraan kasi binerdehan lang po ito, hindi kumukuha ng reject ang buyer, kaya naiwan po itong ating hinog. Ngayon may kumukuha na po ng hinog, ipitasin na po natin para hindi na po siya maiwan. Kawawa naman pag sa ganda ng presyo ng kalamansi maiiwan pa siya. Kaya meron pang tira tayo na pitasin. Medyo nahinig na nga lang dahil hindi nakuha ng buyer ang ating reject. Alas berde lang kasi ang kanyang kinukuha. Good morning po sa inyo mga trivia, welcome po sa aking YouTube channel. Ngayon pong umaga tayo po ay pipitas po ng ating pong kalamansi. Bumaba po mga katribya po ang kalamansi natin dahil yun nga po yung ating pong kabilang Ibayo, parte po ng Davao tsaka po Mindoro, ay nagbaba po sila ng kalamansi dyan po sa Metro Manila. Kaya naapektuhan po itong ating dito sa Luzon. Pero ganoon pa man, hindi naman po siya ganun kababa dahil ang lakad pa rin po mga katribya po ng ating kalamansi ay 1.5 hanggang 1.6. Depende pa rin po doon sa buyer o sa ahente po na kung saan po ay kukuha ng ating kalamansi. Ngayon mga katribya, ito po yung natira po noong nakaraan na pinitas natin doon sa 1.5. Ngayon 1.5 pa rin po yung ating kalamansi na pinipitas. Kinukuha na rin po natin yung mga malalaki po natin mga reject. Dahil ang reject po ngayon mga katribya ay bagamat hindi naman po ganun siya kataas ang presyo, pero kunin na rin po natin mga katribya. Ayan, lalaki. Yan po yung naiwanan po ng ating mga mamimitas para mapalitan po siya ng panibagong bulaklak. Kailangan natin ng pitasin ang ating pong bunga. Sayang naman dahil may presyo pa naman yan yung ating pong hinog, 500 to 400, depende po yan doon sa ganda ng ating reject. Kaya itong ating reject mga katribya ay malalaki. Yan. Wow. Kaya tayo po ay nakuha po natin yung mga natira noong nakaraan na reject para meron po tayong patubig, pang alaga muli sa kanya, dahil tayo po ay nagsabog ng ating abono to sa ating pong kalamansi. Pati na rin po yung berde mga malalaki, kinukuha na rin po natin. Yung alanganin ating pong tinitira dahil maliliit pa siya, malaki pa po ang ilalaki niyan. Yan mga katribya po ang kalamansi, pwede mo siyang i-delay. Naswertehan na lang po natin ito dahil nung mapitas ito hindi po siya naging 50-50, konti lang po ang ating naging reject. Hindi kagaya po ng iba na nag-delay, 50-50 ang kanilang berde. Yung lagihay, kung makakakuha ka ng 10 berde, 10 rin po ang kanyang lagihay. Sa atin naman hindi naman po umabot sa ganon. Yun pong ating kalamansi. Kaya maganda pa rin po ang naging presyo dahil lumaki pa siya ng husto. Kaya kinukuha na po natin yung mga malalaki, yung mga matataas na hindi maabot po ng ating tagapitas. Hindi ko po natin kasi pinapuwersa dahil mababali po kasi yan pagka maliit po yung pipitas. Kaya lalaki na po ngayon yung ating pong pansunod. Ganda naman po nito napipili pa natin po yung talagang pitasin. Yung mga maliliit
ating pong iniiwan. Gaya po dito sa mga ilalim, hindi na po kasi masyadong nabababaan po ito ng ating mga tagapitas, kaya yan po ang maiiwan. Naman po ang ating hinahalaw, katribya. Lahat po ng mga makikinis, ang balat, pitasin na. Pero ibang mga kulubot, mga alanganin, huwag muna na po natin kukunin. Tumaas pa uli. Yan ang kalamansi. Lahat po ng price makukuha po ninyo. Importante, meron po kayong bunga. Masama kung wala po tayong bunga. Painaman nito mga katribya, tayo po ay nagpapatubig sa ating pong kalamansian. Yung pong ating pong mapipitas po ngayon, yun naman ang pambibili po natin ng ating kurudo para continuous po yung ating pagpapatubig. Kuha na po kasi yung araw ngayon, talagang mainit na. Hindi kagaya talaga na dati-rati medyo malamig-lamig. Ngayon ang kalamansi mabilis rin pong matuyo. Yan yung ilalim. Lalaki ng bunga. Pagka po ganitong kumpulan, kinukurot na lang po natin siya para po mabilis. Hindi na po natin siya isa-isang pinipitas dahil matagal. Yan, malalaki po nung ating reject. Ito po yung mga naiwan po nung nakaraan. Kaya po kasi natin ito iniwanan pa, magiging pongka na yan. Along hindi po masyado magiging mabenta. Pero sa mga lugawan, yan mga katribya po ang mga pinipilahan. Itong ating pongkan. Para labasan uli ng panibagong bulaklak. Para another batch natin May at June ang ating susunod na pagpapabulaklak. Meron na tayong pang Pebrero at Marso. Yan yung ating pong pinipitas na ito, tsaka yung mga natira pwede na pong katapusan po ng Pebrero yan, makukuha na. Pwede rin namang first week ng March, malaking malaki na siya. Ayan sarap po mga katribya pong mabitas. Pagka ganyan po maganda po ang presyo ng kalamansi. Kahit mababa rin naman ang presyo, masarap rin po mitas, lalo pagka malalaki ang bunga, madaling makapuno. Ayan, at malutong po ang ating tampok dahil natubigan. Pero pagka hindi po natutubigan, makunat po mo yan ng tampok ng kalamansi. Maganda pagka tubig siya, madaling pitasin, hindi siya makunat. Pagka tuyo, makunat po ang balat, ang tampok. Pagka makunat, napipilitan natin siyang kurutin para hindi po siya mapiklat. Kasi po ito mga trivia po ay mapiklat, magiging reject. Pag yan po ay kumatas at mahahawa po niya yung kanyang bunga, doon na magkakaroon po ng pagkasira o tinatawag na lapnos.
dahil kumatas yung kanyang pagkapiklat, nasundot po ng kanyang kapwa kalamansi. Yan. Yung laki ng bunga mga katribya, oh. Sarap pong pitasin. Yung pong mga alanganin natin na yan, palakihin natin siya. Nakarami na tayo. Sige, tas muna po tayo. Ating target makadalawang bag tayo. Kung makailan po ang ating reject tsaka berde, meron na tayo magiging pampatubig. Ito na mga katribya po ang ating pitas. Malapit na tayo makapuno. Mas marami po itong reject. Dahil nung nakaraan kasi binerdehan lang po ito. Hindi kumukuha ng reject ang buyer. Kaya naiwan po itong ating hinog. Ngayon may kumukuha na po ng hinog. Ipitasin na po natin para hindi na po siya maiwan. Wawa naman pag sa ganda ng presyo ng kalamansi maiiwan pa siya. Kaya meron pang tira tayo na pitasin. Medyo nahinig na nga lang dahil hindi nakuha ng buyer ang ating reject. Alos berde lang kasi ang kanyang kinukuha. Wala siyang suki na maglulugaw. Puro pang palengke. Ito kasi yung mga reject, sa mga maglulugaw po ito mabenta. Yan ang kinukuha nila. Hindi sila kumukuha ng mga berde dahil sobrang mahal ng berde. Kaya manghihinog na lang. Para ito naman yung presyong masa, yung ating reject. Dali lang tayo makapuno kaagad dahil malalaki po yung bunga. Kagandahan po pagka nababatak natin po yung kalamansi. Walang pong sasagarin para hindi po siya masiklat. Yan ang technique. Batang kalamansi, madaling pitasin. Hindi pa atin nahagdan. Dito pa lang makakapuno na tayo ng ating reject. Yan. Tutubig pa tayo niyan. Sabay ang ating tubig tsaka yung ating pitas na kalamansi. Kaya pa pwede ka magpatubig, pwede ka rin pumitas. Basta dito lang. Hindi kagaya na magkalayo. May alam kung pinahirapan yung sarili mo. Ito naman po yung ilalim. Dami ng ilalim mga katribya. Lalaki ng bunga. Nakakatuwa. Kaya lang mga katribya, nakuha na po yung marami ng atin. Kaya halos mga batang bunga na lang po yung atin po matitira. Hindi na pa pwede kasing i-delay dahil mahinog na. Pero ganun pa man, may presyo pa rin siya kumpara mo doon sa dati. Ito, dami oh.
Kalaylay ang bunga natin. Ngayon giginhawa siya ngayon dahil dito diretso ka. Oo, saka baka galing. Naligaw ka. Naligaw pa sa ating kalamasing bata. Okay. Yeah. Yung bata na yun na kung saan ay ang kanilang inaabatan ang ating magic fruit. Ang ating pong magic fruit ay suking-suki sa mga bata. Alam siguro walang tao. Kaya para makalusot, tinanong lang ko sa labasa. Siyempre, mga technique yun. Para ka hindi ka maligaw. Pero ang talagang target doon, yung magic fruit natin. Ay, okay lang. Nalalaglag lang naman sa atin po yung magic fruit sa dami. Tingnan natin po yung ating patubig. Sa kabila. Kailangan sa magad doon para binubusog na po natin mga katribe po ng tubig. Matagal naman po kasi ang ulit Yan, maya pa tayo. Mamaya pa natin ilipat. Ito. May ilang puno pa. Kaya makakapuno pa tayo ng timba para po sa ating pitas. Balik na uli po tayo mga katribya. Yan lumilintog na po yung ating mga naiwang alanganin. Yan naman po ang susunod na ating pong pipitasin. Yung mga sasapulan naman yata natin ang magandang presyo mga katribya. Pinaiwan natin po yung mga alanganin. Nako, ayan na mga katribya lumabas na po yung marami pong bulaklak makatikim ng ilang araw pa lang po itong ating pagkapatubig ayan na nasa mga kilikili na yung bulaklak ng ating kalamansi. Nako, marami ito. Another batches mga katribya. Okay, ialang muna natin silang mamulaklak. Diretso lang yan para continuous lang po mga katribya po yung ating pong harvesting. Continuous ang alaga, kaya diretso po ang pamumulaklak ng ating kalamansi. Kaya yung lahat po ng ating pinagpitasan, ayan na nasa mga kilikili na po yung kanyang bulaklak yan, marami na naman po ito. Di na naman po tayo mahihinto dito po sa pag-i-spray. Kaya pag-i-spray natin ay medyo malilimit na rin po tayo, di kagaya dati talagang puspusan. Kaya may insekto pa rin yan, kaya kailangan natin agapan yung ating pong mga bunga. Sayang naman. Yan, pupuno na tayo ng ating pong reject mga katribya.
Puno na tayo mga katribya. Pagaw-paw na. Kailangan na natin isalin. Tayo kalahating bag na pitas. Ayan pa po yung ating pong pipitasin. Kaya saglit lang ngayon makakapuno tayo. Okay, pitas po tayo ulit mga katribya. Nakakaisa na po tayo mga katribya ng ating pitas. Reject tsaka po ng good. Isipin ninyo, marami rin po yung naiwan po natin, lalo na po ng mga tagapitas. Kaya kung makukuha po natin yung ilalim, meron pa tayo makukuha, mahahabol pa natin doon sa mataas na presyo. Siyempre tsaga-tsaga lang mga katribya, dahil kung di naman natin ito tsatsagain, hindi naman po tayo makakarami po ng ating pong pitas na kalamansi. Kunin natin po yung mga naiwan po ng ating mamimitas po noong nakaraan. At least hindi naman po nasayang, dahil may bebenta pa sa magandang presyo. Ayan. Pero continuous pa rin ang ating pong pagpapatubig para po doon sa ating kalamansi. Tubig tayo. Habang nagpapatubig, tayo naman ay pumipitas. Pitas naman natin mga katribya. Yan. Agos na ang ginagawa natin para umusik kagabi doon yung ating pong patubig. Kaya ginagamitan po natin ng hose, kasi iba bumabalik eh. Ito. Pitas po tayo ulit. Ito na ang ating pong napitas mga katribya. Bali konting hinog lang naman, tsaka po itong berde. Isang berde tsaka po isang red check ang ating pong kinuha, dahil nakakatipo ng mata yung ating hinog. Pero ganun pa man, meron pa rin po tayong halawin. Pagka po naaraw-araw po natin ng paghalaw nito, tsak mga katribya, makakarami rin tayo. Isipin ninyo yan, sayang yan. Kahit niya po ba 400 ang recheck, may presyo pa rin. Pero 1,550 naman po yung ating berde, hindi na po masama yun mga katribya. Meron pa ng tagas yung ating tubo. May tubo yung ating PVC. Natin talian para hindi po masayang ang ating pagpapatubig. Pipilian na muna natin ang ating check.
Bilang grupo ay puno na rin sila. Basta. Hindi pa yari. Mga apat lang yan. Ito, 2 kilo lang. Ito, saka yung ating hinog. Anim. Anin. Anin lang pala. Oh, hindi ka pala sa inyo. Hindi ka bahay nga dahan nga daw yun. Yan, konti na lang. Wala pa sila. Ilan na beberte? Isa, dalawa, tatlo. Apat. 5. 6. Kasama yung isa. 7, tsaka 4 ang ina ba? Maray. 11. Saka isa yan. Demo muna natin mga trivia. Isa na rin, 12. Yung kay Unyo.